Alam mo ba kung ano ang tamang tire pressure ng sasakyan mo? Kailan ka ba huling nagpahangin ng gulong? Sunod na nating pag-usapan ang sixth letter sa blow bagets, ang letter A for air. Kasama pa rin natin si Sir Glenn Manikis dito sa Dunamis GM Ford Specialist. Usapang hangin naman tayo, Sir Okay Glenn. Paano po ba malalaman ang tamang tire pressure sa gulong ng sasakyan? Right? Iba-iba kasi ang mga sasakyan. May mga kanya-kanya silang tire pressure. Okay, ang una natin titingnan kung ano yung recommended ng manufacturer natin. Una, pwede natin tingnan ito dun sa door side sticker natin. And then next dyan sa glove box. And then next naman dyan sa manual. At lastly, meron din naka-indicate yan sa tires natin. Sir Glenn, meron po ba tayong tools na pwedeng gamitin para tama ang pag-check natin ng tire pressure? Meron po, nandiyan na yung ating tire pressure gauge. Karamihan na ngayon ng sasakyan. Meron na rin siyang TPMS o yung Tire Pressure Monitoring System. Meron na rin pong ganon. So, doon pa lang, malalaman na natin kung lumalambot ba o hindi yung ating gulong. Kung below naman na siya ng normal operating pressure, nag-a-alarm na din siya. Gano'ng kadalas po ba dapat magpahangin ng gulong? Bali, siguro we can check it every 3 months. And or pag nakita natin yung gulong natin na medyo may bukol na sa gilid. Kasi one indication kasi na malambot siya pag may bukol siya sa gilid. And or pag nakikita natin yung ating TPMS na nag-a-alarm na o kaya bumaba na yung tire pressure niya base doon sa ating dashboard. And or best, every time nasasakay tayo sa sasakyan, mas maganda siguro, ikot tayo sa sasakyan natin. Silipin mo lang kung mukhang malambot na ba o hindi. Lalo na kung malamig yung lugar kasi regularly nababawasan ng 1 PSI every month ang gulong natin. Pero kapag mas malamig naman, mas malaki ang bawas. Kapag 2 PSI na ang binaba from the manufacturer's recommendation, dapat nagpapahangin na din tayo. Same din, pag mainit ang panahon, tumataas naman ang ating tire pressure. Actually, may time pa nga kung ikaw driving hard or in corners, diba? Pwede pa nga tumaas yan as high as 10 PSI. So kung standard mo 31, minsan umabot pa ng 40 yan, 41 PSI. Pagka mainit ang panahon and driving fast or hard. Sir Glenn, ano po ang pwedeng mangyari kung kulang sa hangin at kung sobra sa hangin ng gulong? Okay, Brad Bray, pag kulang sa hangin, ang number 1 na maaaring mangyari is yung ating kain ng gulong. Pagka kulang sa hangin, ang kain niya sa gilid. Pag sobra naman sa hangin, ang kain niya sa gitna. Ang mga disadvantage kasi ng masyadong malambot, one, pwedeng madirim. Madirim o matanggal sa rim pa nga yung gulong. Pag masyadong malambot, siguro pag umabot ka na lang ng 15 PSI or below, pwede na siyang madirim. Okay? Pag masyado naman matigas, nandyan na yung pagiging matagtag nung sasakyan. Okay? Nandyan na rin yung mas madali masira ang pangilalim mo pag sobrang tigas. Pag masyado rin matigas ang gulong, makaka-apekto rin ito sa ating suspension. Pwedeng masira prematurely ang ating suspension. Kasi lahat ng absorption ng road imperfection is nandun na sa suspension natin kasi nga masyado matigas yung gulong. Sir Glenn, totoo po ba na sumasabog ang gulong pag over ang hangin? Actually, Sir Bray, ganito yan eh. Depende kung kagano ka sobra. Pero kung sobra lang siya ng 10 PSI, 20 PSI, hindi naman siya sasabog. No, unless na lang siguro kung in-over mo ng 100 plus PSI, doon talaga siya sumasabog. Actually, napanood ko lang yan. Yung mga gulong, sinubject nila sa extreme pressure, which is 180 PSI, yung regular na 6 tsaka 4 ply na gulong, hindi siya sumabog. Pero nung linagyan nila ng heat, umabot pa ng 400 degrees centigrade bago sumabog yung gulong. So ang gulong, minsan misconception yung sumasabog. Ang tanong, bakit merong sumasabog? Actually, ang pagsabog ng gulong, minsan hindi naman dahil sa overinflated. No? Ang pinaka-reason niya, nasisira kasi yung ply ng gulong and then bumubukol siya. Pag bukol na, susunod naman yan o oblong. Pag umoblong na yung gulong, ang next na niyan pagsabog. Yung overinflation, hindi masyado eh. Number 1, siyempre, yan, kalidad ng gulong. Meron din kasing tires na namumurahin, di ba, nasa-sacrifice yung quality ng tires. Mas madali rin talagang bumukol yun, umoblong, at eventually sasabog. Pero hindi naman siya agad-agad sasabog. Bubukol muna,
and then uoblong, and then at saka pa lang siya sasabog. Tanong lang din po ng ibang mga kamanibela natin, mararamdaman ba nila sa pagbiyahe nila na bumababa na yung gulong nila? O makaka-apekto ba sa performance, sa bilis ng sasakyan, sa konsumo ng gas, halimbawa, yung hangin ng gulong natin? Oo naman, Sir Bry. Number one, pagka underinflated kasi, siyempre mas hirap gumulong yung gulong. Okay? So, higher fuel consumption yan. At the same time, when cornering, mararamdaman mo na parang, okay, medyo maalon siya. Pagka overinflated naman, mararamdaman mo naman, parang yung tires mo, pag dumaan sa mga road imperfection, parang ramdam na ramdam mo o dinig na dinig mo yung kalsada. Dapat po pala, sensitive tayo mga kamanibela. Huwag tayo maging manhid pagdating sa ating takbo ng ating sasakyan para masigurado natin at makaiwas tayo sa aksidente kung sakali man. At makatipid naman tayo ng tama pagdating sa gasolina dahil dapat tama ang tire pressure natin. At yan mga kamanibela, palagay ko marami kayo natutunan sa ika-6 na letter, ang letter A o air. Maraming salamat po, Sir Glenn. Salamat din. Opo, Brother may Brian. natitira pa po tayo ha. Ang Babalikan ho natin yan para sa ating mga kamanibela. Ang susunod na letter natin ay letter G o ang ibig sabihin naman ay gas sa blow bagets.